Aniwalay niyo? Yeah. Wah. Ito po yung bahay nila. Kabilang sa mga nasunog dito. Bali mahigit 60 ka bahay ang nasunog dito sa Poro 4 B, Barangay 23, Dasi. Mini Forest, Davao City. Kailan to na ano? September 8. September 8. Bali ito, si Uncle. Bapa ko ito, kapatid ng aking yumaong nanay rahimahullah. Qadarallah, kasama siya at saka yung mga anak niya na may mga pamilya din. Kuryente daw po yung naging dahilan ng sunog. Ito yung problema sa mga dikit-dikit na bahay. Kasi ikaw, kahit na nung ingat mo, kung yung kapitbahay mo naman hindi nag-iingat, pabaya, damay ka pa rin kahit na nung ingat mo. Ito po yung uncle ko, kabilang sa mga guro. Nagtuturo ng Islam dito sa Salmonan, Davao City. Kapatid po siya ni Sheikh Abu Shumail, isa sa mga guro sa Ma'ahadul Ma'arif. Naway tulungan sila ni Allah na makabangon muli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunay na tayo ay pagmamayari ni Allah. Sa Kanya tayo nagmula. Lahat ng meron tayo, buhay natin, mga mahal natin sa buhay, ari-arian natin, bahay, kotse, lahat ng meron tayo, ang lahat ng yan, iisa lang ang pinagmulan, si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilayhi raji'un. At tunay na tayo ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. So anytime na kunin ni Allah yung pagmamayari niya, yung buhay natin, buhay ng mga mahal natin sa buhay, or yung mga ipinagkatiwala niya sa atin na mga kayamanan, mga ari-arian, ang nararapat sa atin ay isang bit na lang yung katagaan na ito, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ang kataga po na ito, hindi lang yan binabasa sa tuwing merong namatay, hindi bagkus sa lahat ng mga pagsubok. Susubukin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagkawala ng buhay, pagkawala ng kayamanan, kakulangan sa hanap buhay, kakulangan sa pagkasira ng mga pananim or business, yung kahirapan. Sabi ni Allah, وَلَنَبَلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. So anong sabi ni Allah? Balitaan mo ng mabuting balita ang silang mga matimpiin, matiisin, na kapag sila ay sinusubok, kapag sila ay dinadatnan ng mga pagsubok, ay kanilang sinasabi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tunay na kami ay nagmula kay Allah, pagmamayari ni Allah, at tunay na kami ay babalik sa Kanya. So wala tayong magagawa, Uncle, Bapa, kundi ang tanggapin ang lahat ng ito at magsabar. Ano mang kinuha ni Allah, lahat ito ay ayon sa Kanyang kaalaman. At umasa na lang kayo na ito ay papalitan sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kinuha sa iyo ni Allah yung bagay na mabigat sa iyo, maniwala ka, manalig ka, ito ay papalitan sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hintayin lang ang kaluwagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at darating yun. Sabi ng mga ulama, intidharul faraji ibadatun. Ibig sabihin na yung paghihintay sa kaluwagan, kaginhawaan na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, hinihintay mo yun. At umaasa ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bawat sandali na hinihintay mo yun at umaasa ka sa kaginhawaan, ibinibilang yun ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa iyong mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ibig sabihin na ikaw ay muhsinul dhan billahi subhanahu wa ta'ala. Mabuti ang iyong inaakala, ang iyong iniisip kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang pagsubok na ibinibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi mo siya pinag-iisipan ng masama. Okay, kanaba nga di pangantapan so Allah. Inuin niya, ya Allah, di ako disimbayang inuin niya Allah na mana na matamara ko si kuhan. Parat kaya na inong karang na yambagan. Ya Allah, bakit ganito ya Allah? Nagsasala naman ako.
Ya Allah, bakit ganito? Mabuti naman akong Muslim, mabuti naman akong tao, pero bakit mo ako sinubukan ng ganito? Hindi yan ugali ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang tamang pag-ugali na dapat nating tagline sa tuwing dinadatnan tayo ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ayusin natin ang ating pag-aakala kay Allah. Ayusin natin yung pag-iisip natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah sa hadith Qudsi, ana inda dhanni abdi bih. Ibig sabihin na kung maganda yung pag-iisip natin, pag-aakala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din tayo pinapakitunguhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung masama yung pag-iisip, pinaakala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din tayo papakitunguhan ni Allah. Kapag dinadatnan tayo ng pagsubok at iniisip natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsubok lamang ito, tiyak na ito ay papalitan ni Allah ng kaginhawaan. Tiyakin mo sa iyong sarili, susunod ang kaginhawaan. Tulad ng sabi ni Allah, inna ma'al usri yusra. Tunay na susunod yung kaginhawaan pagkatapos ng kagipitan. Yan ay siguradong sigurado basta tayo ay nananalig kay Allah, nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, kung iba yung winiwika, sinasalita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi natin, Ya Allah, bakit ganito? Ya Allah, bakit ganito? Ya Allah, napaka-unfair mo naman, Ya Allah. Ya Allah, bakit ako pa na lagi naman akong gumagawa ng kabutihan, bakit ganito? So kung yan ang pakikitungo natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, negatibo din yung ipapalit sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kuhaan natin ito ng aral kahit na gaano kapakatibay, katayog, kahit nakuha mo na ang lahat ng kayamanan, ari-arian dito sa mundong ito, ang lahat ng yan ay wala kang control dito. Anytime pwede yang kunin sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang control dito. Kaya kahit na anumang marating mo sa buhay na ito, ay panatiliin natin na tayo ay lagi nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at gamitin natin yung mga biyaya ni Allah sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin na maging mapagmataas, mayabang. Nawa ay ang aking uncle na ito ay tulungan ni Allah at ang lahat ng mga kapatid natin na nadamay sa sunog na ito, na hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na makabangon silang muli sa lalong mas madaling panahon. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.